mga legal team na nada ko no isa ka Pilipino. Are you confident na madaog na to ni atong kaso para sa atong former president? Siya na lang siguro ay mo ang pangutan. Very simple. So kay siya man ang ato ang lead counsel. Kagahapon na ako i-interview na isa ka abogada po. Nagka-okay na mi, nagkasinabot na mi, okay man siya, maayo man po. Unya, karong hapon pa, naman na ako sa meeting, kaya sa interview mo na mga abogado. Ma'am, laban lang yun, ma'am. Nami para sa inyo. Tika, ipaabot naman ito kay sa pakikipag-usap niyo po sa co-counsel last night po. Yes, nakausap ko kahapon. Hindi ko na lang sabihin yung mga pangalan nila, no, para hindi na hindi na sila magulo dahil mawala yung kanilang privacy at baka i-bombard sila ng mga tao ng mga tanong. Ibigay na lang natin yung pangalan ni Nicholas Kaufman and then hayaan na natin sila kung gusto nila magpakilala yung ibang members ng team. Nakausap ko siya and very intelligent, mataas yung experience na 19 years na ang experience niya dito sa ICC. Wala siyang ibang experience except ICC. So medyo alam na niya yung mga ins and outs of the court. And binubuon niya ngayon yung mga personnel sa ilalim niya. So ongoing yung mga interviews. And merong meeting na mangyayari mamaya. So ilan po ang kinausap niya? Isa lang po siya? Kahapon, yes. Ang assistant counsel. Pero ilan po ang bubuo dun sa legal team, defense team po? Initially 4 of 5. Pero depende yun sa kung gaano kadami at gaano kalaki yung trabaho na kailangan nilang gawin. Pero initial lang yung tatlo ang maiwan. Ma'am, sinabi po kasi si Attorney Kaufman na may Filipino rin po. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. Meron talagang Filipino lawyer kasama. Sinadildea po ba? Wala pa kaming nagsi-shortlist pa. Yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman, inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero shortlist pa. ICC accredited naman? Likely hindi na. Kasi ilan lang naman yung ICC accredited. But we'll see. We'll see. Depende sa abilidad ng lawyer. VP, yesterday po sinabi niyo po si mother niyo po ay nag-decision po na pumunta po dito whether po siya ay makakapasita. Kumusta na po siya? Okay lang naman. Kailan po siya darating? Nagsabi siya na kahit hindi naman siya makapasok, okay lang. Basta malaman lang daw ni President Duterte na dumating siya at express ng kanyang moral support sa pinagdadaanan ni Pangulong Duterte ngayon. Next week, I think aabot ata siya sa birthday, ma'am. Yun ata yung target niya na makarating sa birthday. VP, may na-receive bang letter si former president aside sa Dutch couple na nagbigay sa kanya from Filipino? Hindi niya nabanggit. Kasi marami kami nagsabi sa kanya. Baka, hindi ko natanong. Okay. Sige lang, tanong ko sa kanya bukas pag bisita ko sa kanya. Tatanong ko sa kanya. Hindi ko yan natanong. Actually, nagpadala din ako ng sulat kasi din. Pero bago lang yung sa akin. Kailangan din pong dumaan pa dun sa box kahit na personal niyo po siya nakikita? Bawal magdala ng kahit anong bagay doon sa loob. So dadaan po talaga doon sa usual process. Meron na po ba March 23. Ang time is 11 a.m. No? Yes, ma'am. Oo, ang time is 11 a.m. Ang venue is The Hague. Hindi ko lang alam saan
exactly sa dahig yung gathering. Yes. Maliit lang naman ata. Announce naman, ma'am. Kaya lang, 6,000 lang daw po yung secret muna. that's- Hindi namin inano kasi kami yung kasali kami sa pag-organize, ma'am. Secret sa atin. Ipapakita siya. Pero tahig lang naman. Yeah. Hindi na kumubutang ang Ang atras ng balita bayan. ko, darating si Hanilet and darating si Veronica. Hindi ko lang alam kung anong dates darating. Dili, bukira. Bukira. Eh, pagduko-duko niya. Yes, and kasi hindi dyan. Darating. Siguro on the day of the birthday ata. Hindi ko lang sigurado pa, hindi ko pa nakita yung nag-apply dito. Kung Pulong po. Si Congressman Pulong Duterte, wala pa siyang date. Pero may visa na po. Hindi ko pa alam, hindi pa kami nagkausap ni Congressman Pulong. And Mayor Baste hindi na talaga tutuloy. Si Mayor Baste ay parang pagkakaintindi ko sa sinasabi niya pagkatapos na ng election kasi kailangan niya asikasuhin yung campaign doon sa Davao City. Kasi siya na yung nagdadala ng mga konsensya. Nang pasensya na po, hindi na rin po namin yung reaction niyo po sa sinabi. Nag-live po kasi si Attorney Harry Roque. May sinasabi po siya na, and I quote, talaga naman ako'y taga-sunod ni VP Sara. Susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? Pwede po ba kayong mag-react sa sinasabi po niya? Hindi ko anong context ba ito? Oo nga po, baka sumusunod lang po siya sa inyo. Tapos meron din po siya sinabi kasi na minsan natatakot ako sa iyo, VP eh. Kaya minsan may gusto kang gawin sa tingin ko, di ako sang-ayon, di ako makapagsalita. Di ko sasabihin kung ano yan, pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat. Meron siyang ganong sa live. Or napapag-usapan niyo po ba ito na? Siguro tanong niyo na lang yung context. Correct. Kung ano yung sinasabi niya. Pero you don't wish to comment on it anymore. Kasi hindi ko alam kung ano yung konteksto ng hindi ko alam kung anong konteksto ng sinasabi niya na may dalawang pangyayari. Hindi ko alam kung ano yung dalawang pangyayari. Siguro mas maganda kung tanong natin siya kung ano yung dalawang pangyayari. Yes, ma'am. Yes, ma'am. VP, Thank you. comment po, kasi regarding po kay Senator Bato, na meron po siyang sinabi na kung sakali pong lalabas yung warrant po para sa kanya, mag-ano po siya, he will go on hiding. Meron po ba kayong comment doon? Well, yung ganyan kasi desisyon niya ng personal decision ng tao ba kung ano yung gusto niyang gawin sa mga kinakaharap niya na problema. Wala na siguro as a person kasi ang prinsipyo ko is kung saan masaya yung kaibigan ko ay kung ano yung desisyon niya, saan siya masaya, komportable doon sa kanyang mga desisyon, susuporta lang Oh, that's true. as a friend. So, ganun yun sa akin. So, hindi naman niya ako abogado, hindi naman ako kaparte ng kanyang grupo sa mga nag-a-advise sa kanya. So, kung yun yung personal na decision niya as a kaibigan niya, respeto niya. VP, nakausap niyo na rin po ba si E.S. Medaldea? Natanong niyo na po ba kung kamusta na po yung kalagayan niya? Bago ako bumisita dito sa detention center, bumisita ako sa kay attorney procedure pero nasa hospital pa rin siya. Okay. I think darating na yung next of kin tomorrow. So that is one less worry sa akin. Dahil may family member na mag-asikaso sa mga. Ano po yung procedure? Yung po ba yung paglalagay ng stand down? Hindi ko ba sabi hindi ko alam kung sinabi na niya tanong na lang natin si E.S. Medaldea kung ano yung procedure. Ma'am, nakausap din po namin si Senator Robin kasi ang nabanggit po ni Senator ay
may bilin daw po palagi si E.S. Medialdea kasi kahit daw po nakakonfine na siya, kahit daw po nandun sa hospital, ang una pa rin daw po nang inisip si dating Pangulong Duterte. So, nung nakikita niyo po ba si E.S. Medialdea, meron din po ba siyang sinabi sa inyo na bilin? O meron po ba mga gustong ipagawa sa inyo si E.S.? Meron po bang ganun? Wala siyang bilan sa akin. Napag-usapan lang namin yung kanyang health condition. Yun lang yung and successful naman yung procedure. And then kung ano yung mga advice niya. Okay. Ma'am, question din po sa Pilipinas naman, ma'am. Kasi meron po mga sorties ng PDP na meron daw po na-cancel. So meron po bang impact yung absence ninyo sa Pilipinas, ma'am, dun sa ongoing po na sorties ng PDP? PDP laban, sorry. Wala, kasi hindi naman ako member ng PDP, no? So, hindi ko alam yung schedule nila. So, hindi yung absence ko yung dahilan ng mga cancellations nila. Hindi ko rin alam kung bakit may cancellations. Birthday ko nagsisigil po ba sa kanya na malapit yung birthday niya? Kung meron din po ba siyang birthday wish na naiparating po sa mga taga-support po? Hindi ko pa siya natanong kasi magkikita pa rin naman na kami bukas ay next week, no, bago mag-birthday. Pero hinulog ko na yung birthday card ko just to make sure na make sure na makaabot siya before March 28 or March 27. So, tatanong ko siya kung ano yung mga thoughts niya about his birthday. Tsaka po, BP, kasi di ba first week po since ng pre-trial hearing po ni last week, di ba? So, nabanggit po ba rin niya yun sa inyo na parang ano ang kanyang mood or feeling? Kasi since 1 week since nang magpakita po siya via Zoom, live stream dun sa court. Wala naman. Kanina lang sinasabihan siya ng doktor na kung pwede ay maglakad siya more. And then, sabi ko sa kanya na baka pwede na siyang mag-request na maglakad sa labas, yung allowed sa kanila na maglakad sa labas. Sabi naman yung doctor na pwede na siya mag-request ng ganun siya, security. And then, sinabihan namin siya, niremind namin siya na kung pwede, mag-start na siya ng exercise niya. VP, may reaction ba si former President sa overwhelming support ng mga Pilipino all over the world sa nangyari sa kanya? Sinabi lang niya that the country will get worse and worse, sabi niya. Dahil clearly daw, fractured yung governance sa ating bansa and disgruntled yung mga tao. So, that's what he said. Worse and worse and fractured governance and disgruntled. Parang yung sinabi niyo po, VP, na kahapon na mag-uusap po kayo ng mga Dabawenyo para mag-plan kung ano po yung gagawin para mapauwi na si Presidente. Kailan po yung mangyayari? Pag nandun na po ba kayo? Or meron na kayong mga initial talks right now while you're still here para maplano na po? Wala pa. Iwan ko na lang. Kung gusto nila pag-usapan na ngayon, iwan natin yung doon kasi may mayor naman sila, may vice mayor naman sila, may mga konsehal naman sila. Hindi ko pa matutukan yan ngayon kasi kailangan ko lang buuhin at tapusin itong sistema dito sa The Hague. At yes, ang next na pag-uwi ko sa sa Davao ay sa election day pa dahil bumoto ako sa halalan. Kasi sinabi mo po kanina, sinabi po nila so be it. Ano po yung mensahe niya po doon? So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, iba pa sa Diyos ko na yan lahat. Ano ba sinabi niya? Iba pa sa Diyos ko na yan sa lahat. Kung anong mangyari sa buhay ko. So be it. Ang hirap mag-recall from memory kasi ang pero paper and pen doon sa loob. Parang ibig sabihin po ba nun, parang kumbaga parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas? Meron din po kayong sinabi. Sorry. Hindi naman ganun. Sorry po. Nagtatanong lang po. Relax guys, relax. Don't draw me. Relax. Sinabi na
sa Senado po. Na Enjoy hindi lang na- tayo. Relax Hindi na muna. mababalik Tabay si kami. Duterte sa Pilipinas. Relax guys, relax. Ang nagsabi nun, yes. Meron po ba kayong ibig sabihin doon na sorry, pasensya na po Okay, kayo. no worries. Nagtatanong lang ako, nagka-clarify lang po ako kung ano pong ibig Ang, sabihin ib- po. ang ibig ko sabihin nun is yung discussion kahapon sa Senate hearing. Meron silang discussion kung tama ba ang ginawa, hindi ba tama ang ginawa, illegal ba ang ginawa, hindi ba illegal yung ginawa. Sabi ko nga, it was an extraordinary action. So kahit na anong pagtatalunan nila doon, whether it was a kidnapping, it was an extraordinary condition, it was correct or not, hindi na nila bubalik yan. Sinandiyan siya sa loob. Hindi na yan balik doon. And the only way na makalabas siya is through the system inside the ICC. VP? Yun yung ibig sabihin. Pero confident naman din ang buong pamilya and the legal team. Buong Pilipinas confident. Buong mundo. Best siguro if you ask Attorney Kaufman. Mga news. Yun. Yeah. Talaga ang buhay. Yeah. Ma'am, kalat na. BP, ipaabot ng wait. Relax lang tayo guys. Relax lang tayo, First of relax. all, ipaabot ko, BP, na lahat ng European country, para i-recognize ko rin yung mga malalayo, taga Norway, taga New Zealand, Hawaii nandito, Northern Ireland po. Finland. So lahat ng European country, i-mention ko para malaman na nandito talaga. Every day yan nangyari kasi since dumating si PRRD, dito ako harap. Protestor. Ano ba? Ana ninyo? Yan ang ipaabot ko. Para malaman din niya, like, tulad ngayon, ngayong araw na ito, March 21, Friday. Sulat siguro natin, March 21, Friday, tapos lagay niyo yung mga pangalan niyo, tapos ihulog niyo na lang dyan sa, alam niyo na yung post. Ginawa namin ngayon, ma'am. Ginawa namin ngayon. Ginawa Yung namin. yellow box. Late kasi kayo. Nandito ba si Nenita? Kami BP, yung organization natin, United Filipino German International, alam mo na yun, BP Beth B. Prado. Oo, ako, taga Davao ko, alam mo na kung sino. Oo. Alam na. Ganda siguro na, ano yun ma'am, every time na mayroong nandito, magdala ng paper and envelope, sulat yung pangalan. Attendance, ma'am. Ipaabot, BP, ipaabot ko ito dahil yung ibang mga members talaga namin sumasakit na yung tiyan dahil sa problema, umiiyak pa yung mga, sabi ko kayo maniniwala dyan sa mga fake news dahil yung paninira, sumasakit na yung tiyan nila dahil lang nag-commission sa consumption. Ngayon, ipaabot ko ngayon, BP, na maganda yung okay yung ni PRRD kasi talagang grabe. Ikumo binangutan na biya sa sulod Relax, ng relax, about relax. sa kuan bitaw naman to'y question yesterday I think or the other day sa imuha kung pwede ba maghatag og pagkaon kang tatay bitaw. So nangutan ako sa sulbutan man ng mga nasa tubangan kanang pwede daw bisan gamay nga buka ni face or anything nga imong gusto isot sa imong heart nga ihulog lang dito pero food is not allowed na makonta kay naaman daw tinuod ba VP na daw listahan dito sa mo bisita bitaw kung nai-order na pagkaon si tatay nga something ingon na. Naigisulti ang guard nga ingon na VP. Listahan sa bisita. No, I think kanang kung order bitaw Murag menu? umurag something ana VP. O siguro. Kay basin para si tatay taon mapatuyangan bitaw kung gusto siya rice, pwede siya mo kuan. Inom na ko siya. Gusto siya mo inom og Cola Zero. Painom na ako siya. Murag mo to yung first time ata niya nga nakainom. Sugad na gabot siya dito. Pero why cola VP? Why coke? Wa na kainom mo coke. Ana kainom sa coke zero? Maayo di ID. Nangutana ko sa iya nga doon na by kanon, doon naman day kanon. Ay salamat taon doy. Nangutana ko sa iya. Magluto mig bulat. Kung saan sudan, ninningon siya mura daw Spanish. Mo request lang gyud siya Ma'am VP nga ipaluto-luto ang kanon kay ang Dutch baya nga rice is tagudtod. Oo yun. O kasi may patso in town si presidente oy. Gahi. Hilaw VP. Oh, tagudtod ito ng rice. Si former president po ay